Maayong adlaw kaning tanan ani sa kita kining inyong ato ang programa sa TV Apolya.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International. Sir Arjesen uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon ug aron pa nag-discuss sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuo nga Katolika. So karon na napud tay tagaan ug tawag ining reaksyon nya gisend ni sa kuha again nga gitawag og video nya gipatagaan sa kuha og silbi komento ngano man kay syempre gusto nila nga maklaro kung tinuod ba gyud kini or dili, and at the same time kining gipahatagan og reaksyon sa tuan ani connection sa gitawag og relihiyosong butang or sa pagtuo kay di man ko mohatag og na ko mga reaksyon sa gawa sa pagtuo nga mga butang, pero it is a purely opinion. Pero kini di ni mahulog nga gitag opinion nga naman kay nga tuang ihatag is facts, mga dokumento, at the same time ang mga gipamulong sa Ginoong Jesucristo ug sa gitawag og mga apostol. And tan-aw nato kung nahisubay ba sila sa mga butang nga ilahang gitawag og giangkon nga sila iyas Ginoo. So diya tra dugay-dugayon kay kini nga tawag ini nga pastoy is kwani tawag ini nga kwani siya kanang known kayo, sikat kaayo nga pastoy kay sumala pa nila nagahimo daw og tawag ini nga milagro, pero ang pangutana milagro ba gyud tinuod gihimo? Sige ato aning tan-awon. Okay, niya. Okay. Wala mo kabantay sa maong gitawag og pastoy. Makita nato nga naa siya mga extraordinary extraordinary para mga extra tawag ining mga movement mga dili siya tawag ining movement sa mga taong normal. Ang bot na kung tawag anang ipasabot basig na ay problema psychologically ba kumbaga. Nga naman kay kung tarong imong pangunahon na di ka maglihok-lihok, magtawag ini magkurog-kurog. O duha na ay na gitawag psychological problem, at the same time na ay gitawag og demonyo nga nisulod siyang lawas. Kano man kung basahan nato balaan kasulatan, ang mga taong tawag ini nagkurog, mga tao nang gipangsudlan si Yawa. So karon makita nato ba nga lahi gyud ang iyang movement niya. Makita nato ang iyang movement is atras abante niya pagkahuman na ay mga dili normal ba kumbaga. Basta dili gyud siya normal. Dili gyud siya normal, and never pud ta makabasa nga ingon ana ang ginabuhat sa mga apostol kaniadto. Never ta makabasa sa balang kasulatan nga na ay mga ingon ana nga mga aksyon ang mga apostol niya. Ano makabalo man gud nga wala ingon ana nga mga buhat ang mga apostol kaniadto kay ang simbang Katolika buhi kabalo ang simbang Katolika kung unsa ang gibuhat sa mga apostol kaniadto samtang nagwali, samtang nagtudlo og nag-ayo gitawag mga mas masakiton. Kasi siyempre ang mga apostol nag-ayo tong mga masakiton gisubay gud nila kung giunsa paghimo tas tong Ginoong Jesucristo kay ang gahom kanaa sa ila is dili man tawag ining ilahang kaugalingon kundi gikan man sa ang Ginoong Jesucristo. Mabitaw St. Matthew chapter 28 verse 17 to 20 ningon ang Ginoo nga gihatag kanako ang kagahom sa langit ug sa yuta, mo na ako nagapadala kaninyo, lakaw kamo sa tibuok kalibutan paghimo og mga tinuan. So abot ipasabot kadtong gitawag og mga apostol nagipadalas tong Ginoong Jesucristo na atoy authority gikan kang Kristo mismo. So nunod na nga murag magtawag magpasikat pa nga murag tawag ini magkurog. So katong demonyo basta masudlag yawa ang tao magkurog na. So dili duha either na psychological lang nga problem or gitawag og na nagpuloy nga demonyo nining mao nga gitawag og tawhana. Okay, sige, continue na to. Mga bashers, kung di mo magginulsol sa Ginoo, mubali sa kita. Ay, tira. Mura po siya tawag ka ng kinsang ginuuhan, di ba? Makakuman siya, bantay ha? Makakuman siya gitawag og mga butang nga dili mahimo sa ordinaryong tao. Di man ang sakit iya pabalinon. O tanawa tong mga tawag ini nagpatay kang Ginoong Jesucristo kaniadto ni isulti ba si Kristo nga kamo kuan mo tawagan ng masakiton mo katong inyo kung gilutos. Walay. Diyos na ganito pero kini nagpaka-Diyos ni. Nagpaka-Diyos ni. Kano man lima kag manduan niya. Kung dili man ginusol, ambot ipasabot nagpabilib sa iyang kaugalingon, para inon tawag ining tuuhan. So parang taong mutuo mapugos kay tuo ngano man kay anong lumang amaw. Di ba? Anong lumang amaw. Hadlok mo tas tong ginikanan, di ba? Yung ginikanan nga unta, ang tungluhon tas tong magpapa, mahadlok mo ganita. How much more kiningon anya nga gituuhan sa ilang mga membro nga pastoy. Di ba? Pag moabot ang panahon nga kining sa kita mabalhin ninyo, nag-act siya isip usa ka Dios.
Muna bantayan nato. Okay, sige, continue nato. In the name of Jesus. Nyari man ka, in the name of Jesus, tawag ang gi-invoke nila ang pangalan sa tuang Ginoong Jesucristo. Gi-invoke nila ang pangalan sa Ginoong Jesucristo para ingon nga naa sila gitawag kahom. Pero nagsulti ang balaang kasulatan nga ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Pagpasipala man ni ilang gihimo. Nga naman kay kini nga tawag ini nga activity makita nato kung tinuod gyud sila nga naa sila gahom sa pag-ayo og mga masakiton nganong naaman sila diya sa covered court dapat ni adto sila dito sa hospital kay mas daghan pang nanginahanglan dito og milagro ilabi na kan mga naanay tawag ini mga terminal cancers na termino na ilang kinabuhi mao tay giayo aning abat di ba mao tay giayo niya pero ngano naman sila sa covered court usay rason nga naman tungod kay ang gahom nga ilang gigunitan dili iya sa Dios di gyud na iya sa Dios okay continue na to. Tinuod gyud na ang inyohang gibuhat nga sumala pas ng Ginoong Jesucristo pahawa mong mga dautan kay wa ko makailan ninyo. Basa ko na tong Biblia be. Sige David, basa ko na to ha. Saint Matthew chapter 7 verse 21. Sige ngon dinhi. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa king harian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, dagan unya ang moingon kanako Ginoo Ginoo. Dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? O igo siya. Igo kay nagsangyaw mo sila. Kabalo ang Ginoo nga nagsangyaw mi dinhi. Tinarong mi dinhi. Og pinaagi sa imong ngalan gihingin na namo ang mga yawa o napuna siya mga video nagpahawa daw kuno yawa og naghimo kami mga daghang mga milagro o kini pag-ayo-ayo og tawag ini mga masakiton pero unsa may tubag sa Ginoo nabi sa gigamit ang iyang ngalan sa pagpahawag yawa paghimog dagkong gitawag mga milagro bisa pa nagsangyaw sa iyang gitawag ngalan unsa may giingon ni Kristo apan ako moingon unya kanila wala ako makaila kaninyo pahawa kamong mga makasasala. So wa din nagpasabot nga gamiton nimo ang ngalan sa Ginoo iya nakas Ginoo so kining iyang gihimo iyang gigamit kapilan lang gilutog in the name of Jesus in the name of Jesus wala jud tawag ini mga korek nya makatawag ko pagsumpay ani kay siyempre naghugyo naman ang iyang tawag ang mga membro iyang opsa hilom sa mo pamino sa mo yo natanawa Ano rin ang ginawa ng mga sa kalulisan. Sa kalulisan na sunod ng kanina sa kanina. gipadlong so diyan nato makita ba nga na ay gitawag og na ay gitawag og diferensya ba kung baga bininyo nga tanawa na gud sige ni mismo so ang kini na anis palibot is dili gahom sa Espiritu Santo na adinhi kundi gahom sa gitawag og emosyon gahom sa emosyon na and duda ko kining naisakit possible na ani liver problem kini dako man ang iyang tawag nya mutuo ko ha number 1 ha ang yawa mohimog milagro and mahibaw-an nato nga tawag ining yawa ang naghimo ana kay kanang mo ayo sa gitawag og masakiton pag ayo ni anang maong gitawag og masakiton walay conversion nga mahitabo nailham na to na pag nagpabili na sa ila way conversion nga nahitabo iya si yawa nang kila ilang tawag ining gigamit pero mahimo ng katoliko mahimong lig-ong katoliko na kana iya sa Dios na nya pagkauman mo na kung ana ha pero duda ko sige Paminaw, kabalo kayo sa namuha ng Ginoo din. Kabalo kayo na silor na buhat, nagbinukutan ni Gualin din, nagbinukutan ni Dagaw, o dagan ka na nabangan ni Isong Masikon, dagan na nabato ang kinakoy, pero kamo mang daot mo. actually wala man tanang daot good kay daghan ka na bago ang kinabuhi sa inyo good kay nagwali mo sa ngalan sa Ginoo pero ang dili good kay gigamit ninyo ang pangalan sa Ginoo pagpangilad sa mga tao ang dili good kay gigamit ninyo ang pangalan sa Ginoo para patyon ang mga inosenteng kalag sa mga Katoliko unya nagpatuo mo nga iya mo sa Dios nga nisulpot lang mo sa karon nga panahon mo na dili good okay man na mawali kag tawag ining kabag-uhan sa kinabuhi okay man na wala problema na sige nagwali man kamo ang dili good din ha kay mamatay ang mga kalag ni anang mong inosenteng inyong gipangwalihan kay para mo adto og mutuo nimo instead of mutuo sa Dios nag-act mo as si Kristo nag-act mo as Dios mabuto ganina tawag ana na kay declaration nga I declare wa kining sakit mo balhin nagpaka-Diyos ka nagpaka-Diyos Hangin ako ka ng Isong, nagdalag sila. Okay ako na si Pablo, kay Isong, nagluto siya.
ay season nga nagbago sa kay hinulsol siya. Pero Tanawa rin yung mga tawag ini mga bata. Nga nga naman, kaya nakinuro sa lagi daw, tawag ini nagpag-o sa mga basis nga luwas na. Ay wrong, mali. Mali na. Ang basis nga tawag inang luwas na, gawas ka nagbag-o ka, gidawat nimo ang grasya ni Kristo. In what way ba nato madawat ang grasya ni Kristo? Kanang inyong gibuhat? Di na mao. Kung di na mo ay nakasulat sa Biblia. Dili na mo igitudlo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Buot-buot ninyo na. Buot-buot ninyo. Di na mao. sila isong dahil ulo, ay tikrean na nila. Imang ka? Sa to, itong ingon niya, ang last kay I declare, liman ka? Hindi mo matinus ng mga basos. Hindi nga sakay, kabahin sa pamilya. Sa mga Jesus. Imang ka, gigamit pa niya sa ngalan sa Ginoo niya pagkaman mobalhin ning maong gitawag og sakita, nagpaka-Dios ning maong gitawag og tawhana. Kunang niingon ang balang kasulatan, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa gitawag og pagpasipala. Pasipala man ni. Nag-act siya as God. Nga naman, nag-command siya sa tawag ining sakit para mobalhin dito sa mga taong di mo tuon niya. Ang silot nga ihatag sa Dios sa tao, pag dili tawag ining motuo, dili physical nga aspeto. Naay mga butang nga physical pero dili tanan. Ang pinakabugat nga ihatag sa Dios sa taong di motuo is impyerno. Mabito ang mga Katoliko, wa nagpasabot nga dato, wa nagpasabot nga tawag ining pobre mo na mo nang basis nga na si grasya, dili. Dili na mao. Wa nagpasabot nga maay kay mong panlawas mo nang basis nga gitagaan kay grasya Ginoo, dili na mao. Di na mao kay most of the people nga diin gipili is Ginoo daghag sakit. Tanawa ning tawag ining si Hope, di ba? Oh, giulod ng tibok lawas. Giulod pero sukol gyapon siya tungod kay mawala ang iyang pagtuo sa Dios. Pero kini nagpaalig-alig nga tawag ining magpaayo daw tawag ining mga masakiton sa ngalan daw sa pangalan daw sa Ginoo pero ambot lang og naabay doktor makahatag og tawag ining gitawag og prueba or makahatag og kining confirmation na kanang iyang giayo diha naayo na. Ano man kay si Kristo kani mismo after siya ni ayo og tawag ining masakiton giingnan niya lakaw mo dito pahiling mo sa mga pari. Ngano mga pari kani abto gawas nga sila ang tawag ang religious servant usap pud sila kag gitawag og kanang makita nila mga naayo ka based sa ilahang gitawag og pagtuo. So, ang problema kinsay tawag ining kuan kinsay kinsang doktor ang tawag ining nihiling aning masakiton nga para ingnon nga naayo. Tinapot sa ka-video nga gihapak ni ang tawag ining ingon ana ba? Ang pagpaayo sa gitawag og mga apostol kani abto sa gitawag mga masakiton. Dili imbento ninyo na. Imbento ninyo na. So, mo na bantay-bantay mo aning mga tawhana kay tama gyud. Dapat kita mo tuo kay gigamit ninyo ang ngalan sa Ginoo sa pagpangilad in the sense na gigamit ninyo ang among nagtudlo og mga butang nga sukwahi sa pagtulon-an sa mga apostol ug wala mo sa iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So kanang inyong mga gipanghimo mga milagros dili na siya basis nga tinuod na mo nga iya sa Dios kay ato na gibasa dili pa lang dugay St. Matthew chapter 7 verse 21 to 23 di tanan natawag ka na og Ginoo makasulod sa langit. Na nagtawag nga Lord sa imong ngalan nagwali ko. Lord sa imong ngalan naghimo og mga milagro. Lord sa imong ngalan nagpahawak og mga yawa. Pero ingon ni Kristo pahawak mo mga dautan wa ko makailan ninyo. Ngano man kay kini mo mga tawhana nga nagamit sa ngalan sa Ginoo wala man mudawat sa iyang lawas. Wala man mudawat sa iglesia ang iyang gituod nga diin didto niya gihatag ang iyahang kahibalo og ang iyahang gitawag og grasya. Wala man ang kahibalo sa Dios ug ang grasya sa Dios. Wala man aning mao mga tawhana. Nakahibalo lang ni nga naay kahibalo ang Ginoong Dios tungod sa Biblia ilang gibitbit. Unya wa sila mangutana asa gikan ni Biblia. Gikan man ni sa ila. Dawat limpyo man na sila. Daw limbs. Ya pagkahuman hayakay kayo. Sige pangatake sa ilang giulaman. Muna ay mugtuunin ni mo mga tawana. Nga naman kay dadon lang mo sa pa-feelings niya pagkahuman ay puyuban nga imbis way sakit i-declare nga na ay sakit pagkahuman naayo daw kuno kay naulian kay paghuman og ampo-ampo. Pareho lang ni sila. Daghan kini kay servant of God, na apay appointed son of God, na apay anghel, na apay propeta, perting daghana. Mo ni mga tawhan ang katumanan sa balang kasulatan nga mga mini nga magtutudlog mga mini nga mga propeta.
manang bantay-bantay mo mga higala ug mga igsoon. Sa wala pa nakapag-follow sa to mga page, i-follow niyo nga to mga page RJ Rolando Santos second TV apolya.gomento Kuya Apollo TV page. O pwede sab mo mag-send din na og Facebook stars, and also sa ato ang gitawag og mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga to mga channels Dalay Catholic, Apollo International Official, RJ Santos second TV, Kuya Apollo TV, and Barrio Kawayan Religious Forum, and pwede sab mo mag-send din na og super stickers, super chats, and the super thanks. And sa mga katoliko nga gustong mutabang sa atong programa, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang pinagusto mga account numbers nga nako sa mga screens nga nagadagan information, o pwede sa mag-message at atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat sa inyong dakong tabang ug sa inyong dakong suporta. Ug kana lang una, at least nakahatag og tawag ng reaction, at least nakahatag warning sa mga dili katoliko, sa mga katoliko. Nga naman tungod kay kini manggod basta magsakit manggod ta, kanang kung sa kuan pa ba desperado na kaita ba. Gusto ang tawag ining maayo man bisag kinsa ato ang gitawag duulan, pero ang pinaka-importante sa ato ang gitawag ug sa panahon nga magsakita, ang pinaka-tawagon nato ang atong mga pari. Ngano man kay if in case nga di kita maayo sa ato ang balatian, ang damon ta nila alang sa maayong gitawag ug kamatayon. Okay? So, yun, pinaagi sa paghatag sa grasya ni Kristo nga iyang gitugyan sa iyang Santa Iglesia. Okay, sa ngalan si Bug Prayer sa TV Apolya.gom to gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic, Apologist International, sa mga kaubanan sa LCA sa mga Katolikong tabang suporta nagasubaybay ni nimong programa kininyong ubos nga lagad og gisuon sa pagtuong Katoliko Sir RJ Seno, temporaryong manamilit kaninyong moingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defenderi. Maayong adlaw kanyo tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Na ang Iglesia Katolika Romana ay kinayo ni Kristo ayon sa Biblia. Di ba? Sabi mo kanina. Biblia at standard na referensya po. So, yun palang sinabi mo kanina, bro, na ang Iglesia Katolika Romana, ginamit mo Mateo 16:18 eh. Kaya saan ba banda sa Mateo 16? Okay, bro. Kaya. Saan ba banda sa Mateo 16:18 na nagsabi si Kristo na ang itinayo kong iglesia ay Iglesia Katolika Romana? Saan banda doon? Ang sinabi ko po kanina, klarong-klaro po yun, hindi po nagkatag ng pangalan si Kristo mismo sa kanyang iglesia. Hindi po niya binigyan ng pangalan ng kanyang iglesia kasi nandyan po kayo ng mga squatters ng pananampalataya. Number 2, pero mapapatunayan natin na meron po siyang talagang itinatag at ang iglesia ito existido sa lahat ng panahon. Ang sinabi po niya, et forte en ferenon prevalibus adversia. So sa makatwid, itong iglesia ito existido sa lahat ng panahon, from the time of the apostles until now, nandyan po yung iglesia. At wala pong ibang iglesia na existido sa lahat ng panahon, maliban lamang po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano bro? Next. Kung walang pangalan, kanina, bakit? Okay. Ano Kuha kita. So kung walang pangalan yan, bakit sa inyo may pangalan? Bakit po? Kasi mas mauna po kasi yung institution kaysa sa pangalan eh. O for example, yung Pilipinas, mas nauna yung mga pulo kaysa sa pangalan. Mas nauna po yung mga pulo ng Pilipinas, late na po yung dumating yung pangalan ng pinangalanan po niya itong bansang Pilipinas. Same po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Late na po yung pangalan, bakit po? Kasi for the first 1,000 years, iisa lang po kasi yung iglesia na nag-exist sa lahat ng panahon. Iglesia Katolika lang po for the first 1,000 years. So no need na maglagay po sa Biblia ng pangalan. And at the same time, again, hindi po pinangalan ng Panginoon si Kristo po yan kasi alam po niya na darating ang panahon, nandyan po kayo na aangkin sa iglesia ang kanyang itinatag. Okay. Tanong bro, kailan ba, anong pitsa ba pinapangalanan ang iglesia na yan? Kailan ba lumabas ang Iglesia Katolika Romana? Kailan ba? Actually, nire-recite na po by creed yung word na Iglesia Katolika for the first century. For example, yung Apostles' Creed. I believe in the Holy Catholic Church. Pagkatapos sa 3rd century, after the Council of Nicaea, one Holy Catholic and Apostolic Church. Sa 4th century, sa panahon ni St. Athanasius, one Holy Catholic and Apostolic Church. Then, it was finally approved na magiging siyang official name ng Iglesia Katolika sa First Vatican Council ng 1869-1870. 1870? Sa Euro? Officially. Pero ginamit na po siya sa first century pa. Again pero ginamit na po siya first century pa.
Sino naggamit doon sa first century? Sino? Pinakauna, si Saint Ignatius of Antioch, Bishop of Antioch na inappoint ni San Pedro. And at the same time, pagka 2nd to 3rd century, kasi under persecution po sila, after the Council of Nicaea, yung Nicaean Constantinopolitan Creed. Then after on that, yung Credo na create ni Saint Athanasius na galing pa mismo sa Council of Nicaea, and at the same time, hango po mismo sa 1st century ni Didache, one Holy Catholic and Apostolic Church. Pero yung sinasabing officially approved, again, 1870. Okay. Si Ignacio sa Antioquia, ngayong Santos, di ba? Sabi niyo si Ignatius, yung Santos na, di ba? Sa Antioquia. Kinsay gasulti, bro. Kinsay gasulti. Sinong may sabi? Sinong nagsabi niya na? Sino nagsabi ni Ignacio doon sa Antioquia nga, Ignacio, ito ang pangalan na to ay Iglesia Katolika Romana. Sinong may sabi niyan? Sino nagsabi sa kanya? Actually, deceptive question po yan, Mr. Kiesel. Pinaka number one, sinabi ko po na hindi po nila binanggit yung tinatawag na name. Wala po silang kinikil lang name po for the first 1,000 years. Yung sinasabi ng St. Ignatius na word na Catholic, it is a description sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Si St. Ignatius of Antioch, estudyante po siya ni St. John the Evangelist. Estudyante po siya, classmate po sila ni St. Polycarp of Smyrna. Imposible naman po yun na magtuturo po siya ng mga bagay kontra sa itinuro ng kanyang maestro, si St. John the Evangelist. Sabi mo kanina, ibig sabihin, nagkamali ka doon. Tinanong kita kanina, sinong may sabi niyan sinong nagpangalan na yan sa Iglesia Katolika Romana? Sabi mo kanina, St. Ignatius. Sabi mo, yung santo na si Ignacio. Ngayon, tinanong kita, sino may sabi? Binawi mo rin na hindi pinangalanan. Alin ba totoo, Bro Gisino? Yung sinabi alin ba totoo niyan? Sinabi ni official name. Tika muna, sir. Kasi ang tinutukoy mo, official name. Di ba, binanggit ko na po kanina, unofficial, yung mga terms na ginagamit po yun, pinakauna, siyempre, descriptive. Pero name po siya, pero descriptive name. Tika muna, so yung descriptive name, description. Yung unofficial name, anong pangalan yan? Tika muna. Papasagutin niyo muna ako. Huwag muna kayo magbadali. Sige. So 80s na ng 1870. Dalawa po kasi tinutukoy ko po rito descriptive name and official name. Yung descriptive name, yan po yung nature ng iglesyang itinatag ng Panginoon, kasi objective ng Panginoong Jesucristo na itong iglesyang po itong ipalaganap sa buong mundo. Objective po yan ng Panginoon, hindi po yan objective ng mga apostol. Kaya nga po, pinahayo po sila sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kasi kagustuhan, kalooban ng Panginoong Jesucristo na itong iglesia pong ito, talagang lalaganap ito sa buong mundo. Yan po yung punto ko rito. So, by nature, by description, Catholic na po. Kaya nga po, first binanggit ito, yung descriptive name po niya, first binanggit po ito ni Saint Ignatius of Antioch na estudyante ni Saint John the Evangelist. Bago tayo sa estudyante niyan. Bakit sinabi mo kanina na ang pangalan sa pangalang descriptive name na Catholic, especially Iglesias, si Santo Ignatius, sabi mo kanina. Ngayon, tinanong kita, sino may sabi niyan? Ngayon, binawi mo rin na hindi pala pinangalanan yun. Wala akong binawi. Mr. Kiesel, wala akong binawi. Hindi mo lang maintindihan yung sagot ko. Diba? Sinabi ko kanina, hindi nga pinangalanan. Pero yung word na Catholic, ginamit na po sa 1st, 2nd, and 3rd century by a profession of the creed. Yan po yung point ko po Okay. Hindi nyo maintindihan yung sagot ko So, yung term na ginamit doon sa creed, yan yung description ng iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung punto doon. And officially adopted as name, yung itong tinatawag na One Holy Catholic and Apostolic Church, kasi nandyan ang dami-dami na po mga squatters So, yan na po yun. One Holy Catholic and Apostolic Church. Wala pa akong binawi In-explain ko po yung tinatawag na kinaklaro ko po yung tinatawag na mga terms na ginagamit ko rito. Yeah, sabi mo kanina, di ba? Na yung word Catholic pala, descriptive pala yan. Descriptive name lang sa iglesia niyo. Di ba? For the first 1,000 years nga, yan nga po sinabi ko na, for the first 1,000 years, kasi no need po kasi sa kanila yung official name Mr. Kiesel,
No need po kasi sa kanila yung official name. Bakit po? Kasi for the first 1,000 years, iisa lang yung Iglesia Kristiyana. At yung iglesia yan, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, wala na pong iba. Kaya na, okay, okay. Sinong may sabi ni San Ignacio doon sa kanya na ito ay pangalang Catholic is descriptive name. Sinong may sabi sa kanya yan? Okay, actually, pag sinabi po kasi descriptive name, it refers to the nature of the church. And remember, nang sinabi ni San Ignacio na Katolikos or Katahulos, ang kalooban po ng Panginoon Kristo po yung binabanggit po niya. Eh bakit po? Kasi sabi niya yung letter to the Smyrnians, kung saan yung obispo, nandyan yung Iglesia Katolika. Bakit po? Kasi kalooban ng Panginoong Kristo na itong iglesia ito dapat Katolika. St. Matthew chapter 28 verse 20 at 19 to 20, humayo kayo sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Romans chapter 1 verse 7 to 8, ang iglesyang ito lumaganap sa buong mundo. So ibig sabihin, for the first century AD, yung essence ng pagkakatoliko na binanggit ni St. Ignatius, siya lang yung gumawa ng formula, pero ang esensya ng doktrina, esensya ng tinatawag na pangalang ito, nandyan na po sa Biblia at sinabi ito ng mga apostol. Next question. Wala signal, bro. Sige po, next Okay, question okay. po, sir. Mali kong tanong, bro, kasi hindi mo nasagot, bro. Sino nga nagsabi sa kanya, bro, na that name is descriptive name? Ng word Catholic. Sino nagturo sa kanya yan? Sinabi ko na po nga sa inyo kanina eh. No need na sabi na, Ignacio, dapat Katolikos yung sabihin mo. Hindi. Formula po kasi yung Katolikos eh. Na nagre-refer sa objective ni Kristo at ng mga apostol na ipalaganap sa buong mundo. So ibig sabihin, ang ginawa lang po niya, formula na ito katanggelitay in holo to cosmo, Romans chapter 1 verse 7 to 8. So katahulos or Katolikos. So, siya po yung unang gumamit ng term, pinakaunang gumamit ng term na tumutukoy po siya sa kalooban ni Kristo at saka yung ginawa ng mga apostol na dapat ang iglesia po laganap sa buong mundo. Formula po yan, sir eh. Formula. Yun. Saan mabasa na formula yan? Sino may sabi na formula yan? Saan mabasa na formula? Binanggit na nga na St. Ignatius. Letter to the Smyrnians. Sabi, ano ba itong... Binanggit na po niya. Binanggit na po niya. Siya nga pinakaunang gumamit eh. Bro, kayo nga mismo gumamit, pero wala kayong ebidensya patunay na galing ni Kristo. Ay, Hindi hindi po, remember. Yung Mateo. Hindi. Estudyante. Tingnan mo na. Estudyante na San Juan Evangelista si St. Ignatius of Antioch. Pagkatapos San Pedro ang nag-appoint sa kanya, imposible po na mag-create po sa kanyang sariling turo. Ha? Saan mabasa sa Biblia na si Ignacio estudyante po siya ni John the Baptist? Ay, deceptive question po yan, Mr. Kiesel. Bakit po kasi ang Biblia, hindi naman po yan history ng mga apostol. Ang Biblia po kasi, sinulat ng mga salita po yan ng Panginoong Diyos. Teka muna. Pasagutin niyo muna ako. Ang Biblia, sinulat ng mga salita po yan ng Panginoong Diyos. Hindi po yan yung church history. Yung sinabi ko po kasi, church history po yan eh. Bakit po kasi yung iglesia itinatag ng Panginoon, first, second, third, until Lord, meron po siyang kasaysayan eh. Ibig sabihin mo, yung Biblia ba, mali yan nakasulat yan. Ay, hindi po, pero hindi po mali ang Biblia, pero hindi po lahat nakasulat sa Biblia. Particularly yung kasaysayan ng mga apostol. Hindi po lahat. Okay. Sabi mo kanina, yung question ko na tungkol kay Ignacio at saka Ignacio, deceptive. Anong batayan mo doon na deceptive yun? Descriptive, anong batayan ko? Yung sinabi na nga. Saan mabasa sa Biblia? Yung letter na nga. Hindi po. Yung letter na nga ni St. Ignatius St. Ignatius para sa Smyrna eh. Ginamit po niya ang word na Catholic. Bakit po? Kasi ang basis po niya, according sa kanyang letter, kasi kalooban ng Panginoong Kristo na dapat lumaganap itong iglesyang ito. St. Matthew chapter 19 verse 20 and Romans chapter 1 verse 7 to 8. Okay, sir. Asa nabasa? Mateo St. Matthew chapter 28 verse 19.
Opo. Opo. Humayo kayo sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Yun. Katoliko yan. In essence, ha? Katoliko yan. Ha? Katolik, humayo pa. Ano, sabi mo kanila, Catholic means universal. Di ba? Opo. Ano Opo. bang word Catholic? Di ba sabi mo, ang Catholic, hindi mo ganap na. Sinabi dyan, hindi sinabihan na Catholic kayo. Humayo pa. Pahayuin pa. Hindi pa lumaganap po, hindi pa Catholic yan. Bro, sino? Hindi po ninyo, Oh, hindi po pahayuin pa. ninyo, teka muna. Hindi po ninyo pinakinggan po yung sagot ko. Objective nga. Teka muna. Objective nga. Alam niyo po ba yung word na objective? Kalooban po niya. Bakit po? Kasi gusto po niya itong iglesyang ito katoliko. Objective nga, di ba? Grabe naman po, hindi kayo makakaintindi ng word na objective. Kailang beses ko na binabalik-balik po yung term. Objective ng Panginoong Jesucristo na yung iglesia niya ipalaganap sa buong mundo. Objective, kalooban niya, intention niya. So kaya nga, nang sinabi ni Saint Ignatius, coincide po yan sa objective ni Kristo na itong iglesyang ito ipalaganap sa buong mundo. Pagkatapos kayo kukontra. Hindi po. Makinig po kayo sa sagot ko po. Para at least malaman po niyo yung mga distinctions sa mga terms na ginagamit ko po. Kasi hindi po ninyo makuha ng tama eh. Go ahead po, sir. Tanong ako sa ebidensya mo. Kasi yung mga term mo kasi wala sa Biblia yan eh. Diba, Sabi mo, ba kailangan kalooban ni Jesus Cristo na kalooban na. Ang tanong ko, mabasa bang word Catholic dyan sa Mateo 28:19? Oh. Objective nga, di ba? Objective na yung nature ng pagkakatoliko. Bakit ba kasi pinapahayo sa buong mundo eh? Di ba? Objective ng Panginoong Jesucristo. Teka muna. Pasagutin niyo muna ako. Number one, sinabi ko, objective niya, kalooban niya na itong iglesyang ito katoliko. Bakit? Kasi gusto niyang ipalaganap ito sa buong mundo. Sabi mo, ang katoliko hindi biblical. Bakit po ba? Kailangan po ba tayo lahat gagamitin natin biblical yung terms? Ay, hindi. Wala po sinabi ang Panginoong Jesucristo ng ganyan. Lahat ng mga terminong gagamitin niyo dapat biblical terms. Wala po. Invento niyo po yan ninyo eh. Number two na point. Yung sinabi ni St. Ignatius of Antioch sa 106 to 110 AD, inline po yan sa objective ni Kristo na yung iglesia po niya ipalaganap sa buong mundo. Kaya nga po, ang root word ng Katolikos, kataholos. Ibig sabihin, universal. So, objective ng Panginoon, ipalaganap sa buong mundo at yan yung nature ng iglesia po niya. At yan yung pinoprofess ng Iglesia Katolika ngayon. Ang word katanungan mo. Sige. Bigyan natin. Ligamit ang Griego. Di ba ang word na katolos, Griego yan? Opo. Ang word na Catholic from the Greek words Sino? kata and holos. Yung etymology po niya. Okay. Throughout the whole. Holos means whole. Ang kata means throughout. Nung bang kaharap ni Kristo ang apostolismo, yung Griego bang apostolis ng kaharap niya, inutusan niya pumunta humayo kayo sa buong mundo? Mga Griego ba yan o mga Hudiyo? Ay, mga Hudyo po sila, sir. Pero isinulat po yung tinatawag na scripture sa lingwaheng Griego. Hindi po lingwaheng Hebreo. Bakit po? Kasi sa panahon po nila, ang dominant language po ay hindi po Hebreo. Ang dominant language po, ang international language po nila noon is Griego. Di mo ba alam yun? Hindi po ibabalik po yung I repeat my answer, ha? I will repeat my answer, ha? Ang sinabihan po niya mga Hudyo, kasi ang mga apostol, mga Hudyo po yun eh. At ang religion po nila, Judaism. Nung una. Pero nang sinabi ng Panginoon na my church, ay ibang relihiyon na po sila. Kaya nga po kino-convert po nila yung Judaismo. Number two na point. Ang sinabihan po niya mga Hudyo, so gumamit po siya ng vernacular language po nilang Aramaic. Pero, nang nagsulat ang mga apostol, particularly si Saint Matthew, yung mga disipulo ni San Pedro at ni San Pablo, Saint Mark and Saint Luke, isinulat po nila mostly ang New Testament na Griego. Hindi po Hebreo. Okay. Ang tanong ko sa iyo, hindi sulat mo.
Ang tanong ko sa ito, hindi mo layo ang sagot mo, bro eh. No, no, Nag-ano ka no, na no, sa no. We don't are ask talking Magot. about the scripture. Ika muna. We are talking about the scripture. Kaya nga nagko-quote tayo sa Matthew chapter 28, di ba? Scripture yung kino-quote natin, Mr. Diesel. Scripture. Kaya nga, yun, Wag niyo akong pagkatapos sasabihin mo, ano ba, sino ba sinabihan niya? Actually, yung question po ninyo is misleading eh. In terms of tama na argument. Yung argument po. Ito balik ko ang tanong mo tayo. Tanongin, sagutin mo lang. Sinasagot ko po, Paano hindi ba ka lang sinabi- hindi sila makakaintindi. Kasi layo ang sagot mo eh. Ito bro. Hindi. Huwag ka Hindi ka makakaintindi. Kaya nga sinasabi mo na ang layo-layo. Sige, tanong po. Anong tanong po ninyo? Malayo nga. Hindi, balik natin yung tanong. Anong bang lingwahe ginamit ni Kristo nung sinabi ng humayo kayo sa buong mundo? Okay. Alam natin, kaharap niya dyan, wala pas Pablo dyan. Ang lingwaheng ginamit ng Panginoong Kristo nang sinabi niya, siyempre, according sa kasaysayan, Aramaic ang sinabi po niya, yung ginamit ng lingwahe. Pero sa scripture, ang pagsulat, hindi po Aramaic yung ginamit, kung hindi Griego. Kasi ang dominant language sa panahon po nila, Griego. Next question. Paano ba yan sa Aramaic magkasabi yung kataulos mo? Paano sa Aramaic magkasabi yan? Hindi po ako marunong mag-Aramaic. Pasensya na po. Hindi po ako marunong mag-Aramaic. Pero yung mga scriptures ng mga apostol, Griego po yung pagkasulat eh. Sure ka? Mayroon ka bang ebidensya na Griego talaga si Griego nga. original talaga? Hindi mo ba alam ang history ng New Testament? Hindi mo alam? Griego. Griego ang mga letras ng mga apostol. Hindi, magsuri po kayo. Magsuri po kayo. Wag lang po puro chismis. Hindi po. Magsuri lang po kayo. World Book Encyclopedia, under Article B, pagkatapos Encyclopedia Britannica under Article Bible, even yung mga Protestant version ng mga biblical commentaries, Griego ang nakasulat eh. Hindi po Aramaico. Okay bro. Sabi mo kanina bro na Aramaic ang sinabi ni Kristo sa mga apostol. Kasi Aramaic nga. Okay. Tinanong kita, ginamit mong word katahulos. Tinanong kita nga, sa ibig sabihin, itong katahulos galing sa Aramaic to, sinabi mo, galing sa Aramaic to. Hindi po. Wala akong sinabi ng ang etymological term ng Katahulos from the Aramaic. Wag po kayo mag-imbento. Ang sinabi ko po rito, ang word Catholicos from the Greek word kataholos. Kataidholos. Wala po akong sinabi na galing po yun sa Aramaic. Pero, ang Kristo, nang sinabi po niya doon sa kanyang mga apostol, ang objective po niya throughout the whole. St. Matthew chapter 28 verse 19. Throughout the whole po yung gusto po niya. Oo nga. Sinabi nga, at the time na objective na gusto niya, pero hindi sila pinangalan ng Katolik noon. Walang mabasa na Katolik na kayo. Kaya nga sinabi ko po kanina, ang pinakaunang gumamit ng term si St. Ignatius of Antioch kasi ang objective ni Kristo, itong iglesyang ito dapat lumaganap. Ay, hindi po ninyo naiintindihan yung sagot ko. Tika muna. Hindi po kayo nakakaintindi sa sagot. Tika muna. Hindi po kayo nakakaintindi sa sagot. Ibabalik ko po yung sagot ko. Ang pinakaunang gumamit ng word Catholicos or Katahulos si St. Ignatius of Antioch, Bishop of Antioch na estudyante ni San Juan Evangelista at ni San Pedro. So, number 1 po yun. Number 2, bakit po sinabi ni St. Ignatius na Catholicos or Katahulos? Kasi objective ni Kristo, kahit hindi binanggit explicitly yung word Katahulos, pero ang nature ng language ni Kristo na sinabi yung kanyang iglesia ipalaganap sa buong mundo. So therefore, Katolikos. Yan po. O gagamit po tayo ng lohika, ha? Para hindi po tayo maging illogical rito. Okay. Number 1, objective ni Kristo, major premise, objective ni Kristo, kalooban ni Kristo na ang kanyang iglesia ipalaganap sa buong mundo. Major premise. Minor premise,
Ang word Katolikos, ibig sabihin, lumaganap or ipalaganap sa buong mundo. So therefore, itong iglesyang ito, conclusion, therefore, itong iglesyang ito, kalooban ni Kristo na Katolikos or Katahulos, yan po. So sana nakuha po ninyo yung lohika po, sir. Kasi kung hindi po ninyo makuha, so ibig sabihin, gumagawa kayo ng argumento, illogical po yung argumento po ninyo. Tanong na ko po, si Luigi Estilo, alam ko yan. Oh. Alam din So, yan. sumasang-ayon ka Ano sa mga meron sinasabi ako? ko. Silogismo. Sumasang-ayon ka. Luigi, Kapag hindi ka sasang-ayon dyan, it is a fallacy of suppressing the facts kung ganyan po yung ginagawa ninyo. Tanong na ko, hindi ko nag-argumento. Ayun! So, ibig sabihin, sumasang-ayon ka. O, ano pang tanong ninyo? Ano pang ginukontra ninyo na sumasang-ayon ka na pala? Sabi mo kanina na aramay ang lingwahe ni Kristo. Gaano ka kasiguro na itong Katahulos, sinabi ito ni Kristo sa Aramaic? Gaano ka kasiguro? Wala akong sinabi ng Katahulos, sinabi ni Kristo sa Aramaic. Objective ni Kristo na ang iglesyang ito ipalaganap sa buong mundo. Grabe naman po. Grabe naman po kayo, ha? Objective nga, kalooban nga ng Panginoong Jesucristo na iglesyang ito ipalaganap sa buong mundo. Pagkatapos ipapasalita mo pa ang word Katolikos na by essence sinabi na po na by essence, ha? By nature. Bro, ang word Catholic mo, universal, kailap na. Yung kailap lang, ipakailap, pareho ba yun? Objective nga, di ba? Objective. Kalooban. Kalooban, objectively speaking. Kalooban nga niya. Grabe naman. Objectively speaking, nasa isip ni Kristo ang iglesia ito dapat ipalaganap sa buong mundo. Future tense. Ang objective niya ipalaganap ang iglesia ito. Kaya nga, sabi ni St. Ignatius, Katahulos. Grabe naman, hindi kayo magkakaintindi. Sige Ang po. word Katahulos na yun. Iba yung Katahulos at ipalaganap. Iba yan, magkaiba yan si sino. Iba yung Throughout the whole nga, di ba? at lumaganap Define what is na. Katahulos. Sige nga po, define what is Katahulos. Bro, hindi mo nagbigo si Kristo. No. Define what is Katahulos. Sabi mo kanina. No. Define what is Katahulos. Teka muna kasi ginukulit mo ako eh. Define what is Katahulos. Si sino? Teka. Ibang usapan na po kasi ito eh. Nagtatanong ka sa akin, pagkatapos sabi mo, mali ka. So ngayon, sabi mo, yung Katahulos, hindi yan sinabi ng Panginoon eh. Yung word kasi ng Katahulos, anong ibig sabihin? Ang tanong mo ka, ibig sabihin, surrender ka sa tanong ko. Hindi po. Kasi ginukorek nyo na ako eh. Tika mo na. Ibang usapan na po kasi pagsasabihin ninyong mali ako. Tika mo na. Ibang usapan na po kasi pagsasabihin ninyong mali ako. So, ibig sabihin, kayo yung tama. So, ibig sabihin, kaya nga po nagtatanong ako sa inyo eh. Di ba? Dapat ako lang yung sasagot sana. Pagkatapos, siyempre, dapat hindi ka makikipag-argue. Kasi nakikipag-argue ka ngayon, so kaya nga tinatanong kita. Binigyan mo ako ng panahon na dapat magtanong sa'yo kasi sabi mo na mali ka. Oh, sige nga po, ano nga po yung definition ng word Katahulos? Amin na nga, surrender ka. Hindi po, ay talaga, pati ba naman sa simpleng argumento, hindi kayo marunong? Dami ka tanong sa'yo, dami ka ng argumento. Wala pong surrender po dito. Tingnan mo na. Wala pong surrender po dito. Ang sinasabi ko lang po rito, ako yung sumasagot sa mga tanong po ninyo. Pero, nag-i-insist kayo na sinasabi ninyo kayo'y tama. So, kaya nga po, nag-reverse question po ako sa inyo. Bakit po kasi, tumatayo po kayo na kayo'y tama eh. So, kaya nga, diba, normal po yan sa argumento eh. Normal po yan sa argumento, yung tinatawag na rhetorical question. Teka mo na, Mr. Kisel. Yan po yung tinatawag na rhetorical question eh. So, kung sasabihin yung mali ako, so kayo yung tama. So, kaya nga, pinapadefine natin, ano ba yung definition? Kasi ganina, nagbigay ako ng definition about the Katahulos. Sabi mo, ay mali ka, kasi hindi yung naging Kristo. So, ibig sabihin, ina-argue mo na ako. Instead of, ang ginagawa mo ngayon, magtatanong ka lang sa akin. So, ngayon, ina-argue mo ako, i-argue rin kita. So, ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ano ba yung tinatawag na meaning ng word Katahulos? Paano ko sagutin yung sino? Hindi ko man argumento yan. Sa'yo naman galing yan. Hindi po, di ba sabi mo mali ako? Wala ka palang basis. Basis na yung argumento ko dito. Mali ko, tas Katahulos. No. Mali po kayo, mali kayo.
yan nga po yung sinabi ko po kanina. Instead ako yung sasagot po sa ngayon, sasabihin nyo, mali ako, so ibig sabihin, ina-argue nyo ako pagkatapos yung argumento po nyo baseless? Hindi nyo alam yung meaning ng katawag. Aramay tayo nagkano isisino. Sabi mo, hindi mo alam ang Aramay. Pero sinabi mo kanina, ng lingwahe ni Kristo ay Aramay. Di ba? Opo. Sinabi mo, di ba? Okay. Sinabi ko, tapos, Gaano ka siguro, sinabi mo kanina, hindi ka makaintindi ng Aramay. Gaano ka siguro na objective yun, sinasabi ni Kristo sa Aramay. okay. Sinabi ba Sige. Okay. So, pinaka number 1. Dito, ikaw na nagtatanong kasi hindi mo masagot yung tanong ko eh. Okay, so itong sagot ko. Paano ako nakakasiguro? Pinaka number 1, kahit Aramaic yung ginamit ng Panginoong Kristo, sa St. Matthew chapter 28 verse 19 nang sinabi po niya direkta doon sa mga apostol, isinulat po ito sa wikang Griego. Nang isinulat po ito sa wikang Griego sa 1st century AD ng mga apostol, naintindihan po ito ng whole Roman Empire. Bakit? Kasi yung isulat ng mga apostol, kasi ang dominant language po nila tinatawag na Griego. Ngayon, i-translate po ito from the original Greek to the Latin Vulgate, yung common language ng 4th century. I-translate po ito from Latin to Greek, Hebrew. I-translate po ito to English sa 15th century. Pagkatapos ngayon, i-translate po ito ng Bisaya. Sabi ng Panginoon, humayo kayo sa lahat ng mga bansa. Tagalog pala. Humayo kayo sa lahat ng mga bansa at turuan nyo sila sa lahat ng mga itinuturo ko sa inyo. So objective po niya, yung kanyang iglesia dapat lumaganap ito sa buong mundo na sinabi na si Ignacio, katahulos. Yan po. Meron ba tayong makita dyan na sulat ni Mateo bro, original na Griego? Meron ka bang makapakita sa amin ngayon, sa mga tao ngayon na St. Matthew? sulat ng mga di, sabi mo kanina, diba, ang sulat sa mga apostol ay sinulat sa Griego. Meron ba tayong sulat mismo na ligalin ni Mateo dyan na may pirma sa kanya na ito sulat ko to? Griego? Meron ba tayo? Ano ba yan? Pirma? Kailangan pa ba ng pirma? Hindi po ganyan yung mga apostol, Mr. Gisel. Mr. Gisel, talagang parang ano po yan eh. Parang ginagawa po ninyo na parang sinungaling yung mga istoryan. Hindi po ganyan po, sir, ha? Ganyan. Teka po muna ha, para kasi sasabihin niyo, may pirma ba ni Saint Matthew? Yung pagkatapos, pag meron pirma, hahanapan mo, paano na ba natin mapapatunayan na kayang piyan yung pirma ni Saint Matthew? Hindi po ganyan eh. Hindi po ganyan, Mr. Gisel, ha? Ito po. Bakit namin alam, tika muna, bakit namin alam kay Saint Matthew, pinaka number 1, kasi nga, i-translate po ito from the original Aramaic to Griego. Sabi ko kanina, mostly sa New Testament scriptures, Greek ang nakasulat. Griego ang nakasulat. Kahit yung mga manuscripts. Codex Vaticanus, Teka muna. Lilecturean kita kasi hindi mo alam yung proseso ng ano eh. Hindi mo alam yung proseso ng scripture eh. Kasi nasa isip mo dapat nakasulat. Hindi po ganyan eh. Hindi po ganyan. Maghahanap ka pa ng pirma? Ano ba yan? So, itong mga manuskripto, itong Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, yan yung pinaka-old manuscripts na composed sa mga New Testament scriptures. Isinulat po ito sa Griego. So, ibig sabihin, bakit po Griego? Kasi again, yung dominant language po ng tinatawag ng Roman Empire po noon na colonize yung Israel, ang dominant language po noon, ang international language, Griego. So, dapat isulat ito sa Griego. So, kaya nga, nang isulat po ito, i-translate sa Bisaya and Tagalog, humayo kayo sa lahat ng mga bansa. Humayo kayo sa lahat ng mga bansa, ibig sabihin, dapat ipalaganap ito. So, sa makatwid pala, itong kanyang iglesia, objective po niya na dapat Katolikos or Kataolos kasi throughout the whole, ang gusto po niya eh. Next question. Pero pala question bro. Sinabi mo kanina, galing naman sa Aramaic daw. Di ba? Sabi mo, galing daw sa Aramaic. Katapos,
sinulat naman sa Grego. Sabang ebidensya mo, kasi bro, sinabi yung pro-verbal lang. Ang hinahanap ko yung ebidensya na tradisyon mismo na Aramaic na Biblia, na galing ni Mateo mismo na galing sa kanilang mga apostol ng Aramaic na yan hinahanap ko ngayon na mayroon ka ba yan? Yung tradisyon Wala na na po yan. original po ngayon, Mr. Kiesel. Wala na po May- original. No. Kung magsusuri po kayo sa scripture, wala na po original po ngayon. Wala na po. 2,000 years na pong nakalipas eh. Maghahanap ka pa ng original. Meron pong tinatawag na mga copies, yan po yung tinatawag na mga manuscript. Yan po yung point ko po eh. And saan po, ano po yung ebidensya po natin? Nandiyan po sa kasaysayan. Dami-daming mabasa. Encyclopedia Britannica, Old Encyclopedia, yung Compton's Encyclopedia, even yung Introduction to the Scripture by the Protestant, nandyan po yan lahat. Griego, even yung mga Scholar Protestante, sumasang-ayon sila na Griego ang pagkasulat ng New Testament, except kay St. Matthew, Aramaic. So mag-research kayo, sir. Kasi parang hindi po yung research po ninyo. Puro lang po kay Biblia. Pero hindi po yan na angkop doon sa kasaysayan ng banal na kasulatan. Natin ngayong ebidensya, yung sasabi mo Aramaic ngayon, may pakita ba sa natin, makaproduce ka ba ngayon na ipakita rin sa natin, mga listeners na Aramaic na translation, sabi mo kanina, wala na. Kaya nga sinabi ko, magbasa ka ng kasaysayan. Magbasa po kayo. Magbasa kayo ng kasaysayan kung saan galing. Yeah. Hindi po. Hahanapan mo ko ng sinabi ko na kanina, wala na pong original pero meron tinatawag na mga copies. Wala. Talagang yung tanong po ninyo talagang nakakatawa. Ibig sabihin, wala po kayong research. Kailan ba nawala yung manuscript yan, bro? Kailan nawala? Kailan nawala? Ano, manuscripts? Sabi mo, wala ng original, Brad. Nawala na. Yes. Oh. For the first, second, Kailan ba and third nawala yun? century, Kailan? wala na pong original. Wala na pong original sa first, second, and third century. Ang pinaka-old tinatawag na manuscript yung Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus. So, mga around second and third century, yung mga copies. Yung Aramaic nawala sa first century, wala na yun. Yung Aramaic wala na. Sa century wala na. Aramaic wala na, nawala na yun. Hindi nawala, talagang wala na po. Nawala na. Kasi persecuted Sa na. first century nawala na. First century, second century, wala nang original eh. Copies na lang po nandyan. Yung Codex Sinaiticus, Vaticanus. Yes. Okay. Yung encyclopedia, bro, kailan na-ibinto yan? Na-invent na encyclopedia. Actually, meron na po mga binabasing encyclopedias po noon before Panginoong Kristo eh. Meron na sila mga binabasing encyclopedia. Pero hindi pa lang yung tinatawag na hindi pa lang tinatawag na publisher natin ng Britannica. Wala pa. Meron na po sa tagapagsulat ng kasaysayan. Ha? Pero sino may sabing encyclopedia na ang original na writing ni Mateo, Aramaic, sino encyclopedia nagsabi niyan? Mga historian. Nagbigay po sila ng content doon sa tinatawag yung publishing houses. Pagkatapos, merong tinatawag na final editing. Then after on that, sabi na, totoo yung sinabi ng historian. Mga historian, yung mga credible mga tao na magsasabi talagang, meron talagang mga manuskrito po noon. Ano pangalan? Ano pangalan? Kahit ka ng pangalan. Ang masayad ko lang po is yung talagang publishing house. Hindi po. Ang masayad ko lang po is yung publishing house po, Encyclopedia Britannica, World Book Encyclopedia. Hindi po na po ako particular sa mga names kung sino po yung mga contributor po nila. Okay, gets? Gets po ba ninyo? Yung nagsabi, nagis ko bro. Alam ko. Okay, sige. Ibig sabihin bro, sinasabi mo ngayon, kahit hindi mo alam ang contributes niyan, tapos pinangaral mo dito sa youth sa live na to na Aramaic talaga. Kung sinabi mo hindi mo alam ang contributes, tanong kita. Sinabi mo kanina na wala na. Contributes? Hindi. Wala akong sinasabing contributes. Contributor! Hindi po! Mga tao pa yung tinutukoy ko. Teka mo na.
muna, naghahanap ka ng tao eh. Oy, naghahanap ka ng tao. Ano contribute? Hindi po, mali kayo. Mali kayo. Wala akong sinasabing contribute. Ang sinasabi ko, mga contributor na mga historian. Mga credible po yan ng mga tao na talagang mapapaniwalaan po yung mga sinasabi nila dahil sa mga ebidensyang nakuha nila and inapprove ito ng mga publishing houses ng mga encyclopedia companies. Yan po, sir. Grabe naman. Ano ba to? Sige po. Sige. Sige po. Oh. Sabi mo kanina, sir, nawala na sa person. Yung Ang ano? contributor, bro, kailan pinanganak yun? Yung contributor. We are not talking here about the Yung contributor ng encyclopedia niya. we are talking here about the information. Kahit na hindi isinilang yung tinatawag na contributor sa ngayon na panahon, pero yung mga ebidensyang nakalap po niya at inapprove sa mga encyclopedia companies ay talagang totoo po yan. Oh, for example, yung buhay ni Rizal. Kahit hindi pa isinilang si Gregorio Saidi, pero alam ni Gregorio Saidi kung ano ang nangyari kay Rizal nang dahil sa mga ebidensyang nakalap po nila. So ibig sabihin ang mga expert po sila, sir. Wag po kasi it is a fallacy of suppressing the facts po, sir, kung ganyan po yung argumento po ninyo. Remember, I am referring to the book, yung itong tinatawag na mga encyclopedias, mga credible books po ito. Hindi po ito chismis. Pag ibig sabihin, hindi chismis, mga facts po ito. Then may sabihin na contra-factum non-valid argumentum, ibig sabihin, kung ang argumento po nyo, kumukontra po sa mga information na yan, yung argumento po nyo ay dapat hindi paniwalaan. Okay. Sige po. Sige. Okay. Sige, bro. Sabi mo kanina, bro, nawala na yung original sa first century. Yung tinatawag ng mga sinulatan na, kasi sabi mo kanina. Ngayon, wala na po. Oo nga. Ngayon, saan kumuha itong information, itong mga contributors? Saan ito kumuha ng ebidensya na yun ang Aramaic, ang original na sulat ni Mateo? Galing po ito sa mga sabi mo kanina na wala na. Galing po ito sa mga manuskrito na existed na mga copies po nila mga around 2nd to 3rd century. Kaya nga po until now, ito mga copies na ito, nandyan po ito sa London, nandun sa Vatican, and nandoon sa Alexandria. Yan po yung mga copies po nila. Anong copies? Yung mga manuscripts po, mga manuscripts. Codex, yung mga codexes. Yung kopya na doon sa Aramaic? Yes, mga codexes. And yun, sabi nila na itong papel ito mga around 2nd to 3rd century. And syempre, ang tradisyon ng pananampalataya hindi po mawawala. Kasi magkasama po yan eh. Sabi nga nila, gano'ng kasiguro na totoo sila sa kanila? Mga expert po kasi sila eh. Hindi po sila pwedeng magsinungaling. Bakit po kasi kung magsisinungaling po sila, walang maniniwala sa kanila, hindi na po sila mabubuhay. So dapat ang susulat po nila ay tama. Dapat yung sulat po nila is facts. Kasi mga expert nga, di ba? Meron bang expert na hindi sumusunod ng facts? Sino po ba kayo mag-question po sa kanila? Meron po ba kayong expertise? Tama. Makabigay ka ba ng ilang pangalan, bro? Makabigay ka ngayon? Naibigay mo mga pangalan nila? Hindi po ako makakabigay. Pero, yung publishing house na siya pong umaako sa responsibilidad at otoridad, yan lang po yung masabi ko. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, World Book Encyclopedia, ang dami-dami. Wala pa nila. Hayaan natin. Okay. Talagang hindi ka makakapasok. Sige, go ahead. Sabi mo kanina na tanong lang naman eh. Kalma lang. Kaya nga eh. Ito. Kalmang-kalma po ako rito eh. kanina nga po ako tumatawa eh. Sige po, go ahead. Ito? Sabi mo kanina, ito si Ignacio sa Antioquia ay tinuruan ni Juan Evangelista. Estudyante po siya. Ano ba Dalawa po sila. Ebidensya na Yung history po mismo. Anong ebidensya mo? Yung history po mismo. Saan ba? Church history ba dyan, Laps?
Pagkatapos itong Ecclesiastical History by Eusebius, ito po, for example ito, Sino ipapakita ko sa inyo. sumulat ng libro niya? Sino sumulat? Ecclesiastical History by Eusebius, ito po. Ito. So, ito si Eusebius, historian po ito ng 3rd century. 3rd to 4th century. Eusebius. Si Eusebius. Ano po? Eusebius po. Author po, historian po siya ng 3rd to 4th century. Ha? Anong libro? Anong libro yan? Anong libro? Ecclesiastical History by Eusebius. Ano ba? Ecclesiastical History by Eusebius. Libro yun. Okay, sarili nyo lang libro. Sarili. Hindi po. Hindi po. Standard reference ba Ito yan? po yung ito po yung hindi po, Sarili nyo libro. hindi po. Si Eusebius, isa po siyang great historian ng 3rd to 4th century according sa mga encyclopedias. Oh, nasa encyclopedia pala yung ano. Anong volume bro? Sabi yung ano. Yung biography po niya. No. Yung biography po niya, si Eusebius. Oh, yung biography po niya nakasulat po yan sa mga encyclopedias. Kasi meron po kasing tinatawag na biography before po yung magsusulat ng mga information, yung biography ng kinukutan po nila ng mga documents. And one of the oldest documents concerning sa kasaysayan ng mga apostol, itong Ecclesiastical History by Eusebius. Christian scholar po ito ng 3rd to 4th century. Saliring. Okay, scholar yan, Iglesia Katolika nga. Libro yung mismo sabi na yan ang sinabi sa libro yung mismo. Diba? Siyempre, siya lang po yung iglesia siya lang po yung iglesia existido sa panahon na yan eh. Siya lang po, wala na pong iba. Observe yan. And remember, expert. Hindi po bias. Expert po siya. At even yung mga experts na mga historian ngayon, kumukote po sila sa libro ni Eusebius. Siguro na sarili yung kaparian niya si Sibiot kaparian niya yan eh. Hindi, suppressing the facts po yan. No. Suppressing the facts po yan. Ano kayo makakasiguro? Bakit po? Kasi pinaka number 1, credible and yun. Yung information, yung facts, yung ginamit po niya, isinulat po niya talagang totoo. According sa mga historians. Okay ba? Si Evangelista mo, kailan pinanganak si Evangelista? Kailan si Juan Jan Baptist? Kailan pinanganak yun? Kaya ipinanganak, hindi ko po alam, pero namatay po siya mga 100 AD. Si Ignacio, kailan pinanganak? Hindi, namatay po si Ignacio, hindi ko po alam kailan ipinanganak si Ignacio. Pero namatay po siya mga around 107 to 110 AD. Okay. Gaano na nang pang-abot ni Ignacio sa ni Juan? Gaano pang-abot? Napatay na Pang-abot po sila kasi namatay si Saint Ignatius 107. Pagkatapos si Saint John the Evangelist namatay po sa 100. So before pa siya naging obispo ng Antioquia, estudyante po siya ni Saint John Evangelist. Paano mo nalaman? Hindi mo alam paano pinanganak ang dalawa? Hindi mo nga alam. Hindi ko nga po alam kung kailan po sila ipinanganak, pero alam ko kung kailan po siya namatay. Oh. Patay Alam mo kaya patay na. Hindi po. Before nga namatay si Saint Ignatius of Antioch 100, estudyante na po niya Saint Ignatius eh. Ano ebidensya mo? Ebidensya? Ito, Ecclesiastical History by Eusebius. Ay, naman yung iba. Ano yung naman maniwala dyan? Observing yan. Magbigay ka ng aklat mo na i-counter po ito. Magbigay ka ng aklat mo na i-counter itong istorya na ito. Remember, scholar po ito. Bantayan niyo po ha. Scholar po ito. Tika muna. Para minamaliit po nito yung mga evidensyang Scholar Kristiyano po ito. Kaya nga po, Wag po kayong tumatawa sa kamangmangan po natin. Bakit po? Kasi even ang mga Protestant scholars, yun, sinasangayon po nila yung mga sinasabi ni Eusebius. wag po natin ipakita. Klaro ito, naklaro ko na ang may sabi na lahat ng argumento nyo pala, binabata nyo sa sarili nyong libro. Nakita ko ngayon. Sino po ba ang magbibigay ng information patungkol po sa kanyang sarili? No. Sino po ba ang magbibigay ng information patungkol sa sarili mo? For example, hihingian kita ng information, anong may ibibigay mo sa akin? Yung birth certificate ng inyong kapitbahay ninyo? Hindi ikaw mismo magbigay sa akin ng birth certificate. So siya mismo. Kailangan magbigay talaga birth certificate. Kailangan talaga. Siya mismo
Siya Meron mismo ka- ang nagbigay ng Okay, meron kang birth Concerning- certificate ni John E. Baptist. Meron ka. Siya mismo ang nagbigay ng information patungkol sa first, second, and third century Christians. Pagkatapos, ang mga sunod sabi, yung sinabi ni Eusebius, totoo yan lahat. Nga lang itong taong ito. Kailangan natin ang birth certificate ni John E. Baptist. Meron kang birth certificate ni John E. Baptist. Kamangmangan po yung tanong Hanap po tayo ninyo, ng birth Mr. certificate Kisel. eh. Hindi po. Hindi po yung nakuha po yung punto ko. Talaga nakakaawa po kayo. Hindi po yung ang point ko po dyan, bakit ko binanggit yung birth certificate? Ang pinakaunang hihingian ng dokumento is yung responsableng hinihingian. Yan po yung point ko. Yan po yung point ko, yung analogy ko baga ba? Analogy. Yan yung point ko. Sige. Yung pinakaunang magbibigay ng information, bakit po? Kasi siya yung tinatanong eh. Siya yung tinatanong. But at the same time, for the first 1,000 years, wala pa pong ibang iglesia na nag-exist panahon na yan, except sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Yung iglesia bro, sa Biblia, meron na. Bago kayo nag-exist, meron na iglesia. Iglesia sa saan? Iglesia? Word na iglesia? Sige, Word mabasa na ko. iglesia? Sa Hebrew? Hebrew? Oh, Hebrew? Bago pa pinanganak si Kristo, meron na. Oh, kaya nga, sa Hebrew nga, di ba? Word na iglesia? Okay, basa ko. Sure Okay, basa ko. Anong Sure ka? Word na iglesia before kay Kristo? O sige nga po. Hindi po. Word. Sa original. Kamali ka ron. Sa original Hebrew. No. Sa original Hebrew. Ano po ba ang original Hebrew po na ano? Kasi Hebrew pong tinutukoy natin dyan eh. Sige po. Anong talata po na sinabi Ecclesia sa Hebrew? Sige nga po. Meron pa akong Hebrew Bible rito eh. Anong talata po na sinabi doon Ecclesia? Sige po. Meron din ako. Translation po yan eh. Yung binabasa po ninyo. Balik po tayo sa Sinabi mo original. kanina. No. Wag kayong pumunta sa laing ano. Basahin nyo ngayon sa original Hebrew na meron ng Ecclesia sa Old Testament. Sige nga po, hindi pa dumating si Kristo. Anong talata? Hey bro, ang word na iglesia, kahal yan. Kahal. Ay, hindi po Ecclesia. Magkaiba. Word na iglesia. Magkaiba. Translation lang po yung Iglesia po niya. Pulungan. Ay, mali kayo. Mali. Mali kayo. Mali. Pero sinabi, Unang ginamit sa New Testament. Kaya nga po, talagang hindi kayo nagsusuri eh. Hindi kayo nagsusuri. Ang ginagawa ninyo, puro lang chismis. Puro lang chismis yung ginagawa ninyo, Mr. Kisel. Okay. Okay ba? Oh. Puro lang chismis. Meron ng iglesia. Kaya nga, yung word na iglesia, Hebrew, Mali una ko. Anong binita mo? Hindi ko sinabi yan. Hindi ko sinabi. Kaya ang word na iglesia, kahal yan sa Hebrew. Kahal. Naiintindihan mo bang Hebrew? yes, kahal. Yes, May Hebrew kahal. dito. Pero magkaiba po yung ano. Pero, Ano yung diferensya ng word na iglesia? Tingnan mo na. Ano ang diferensya ng word na iglesia at kahal? Oh, sinabi dito sa ano, sa Hebreo, Tingnan mo na. Ano bang diferensya ng word na iglesia at kahal? May diferensya 'yon eh. Pareho lang yung bro. Paano mo bibigyan distinction ang word na iglesia at saka kahal? Okay. Lumutanan na ka na ako. Ano, so hindi na kasi lumutanan? Ito na yung tumagon? Point of clarification, hindi po. Kasi pinipilit po ninyo yung term na yan sa Old Testament eh. Hindi po. Sabi mo kanina, lumahayag ka kanina, sabi mo kanina na walang ibang Old Testament ang sinasabi ko, di ba? Ang sinasabi ko rito, Old Testament. Wala kang proiba dyan. Pagkatapos ng New Testament, Bago pinanak si Kristo, may iglesia na. Mr. Kisel, teka muna. Kaya nga po, tinatanong kita, yung difference between kahal and iglesia. Teka muna. Kasi, yung word po kasi na iglesia, New Testament term po yan eh. New Testament term po yan. Kaya nga po, tinatanong kita, what is the difference between ecclesia and kahal? Ang galing bro, mabasa ang iglesia. Ayaw
ayaw gula Oh, estima. Huwag kang lumabas sa topic. nangyari. Huwag kang lumabas sa topic. No. Huwag kang Hindi po lumabas- kami huwag kang lumabas ganyan sa eh. challenge. No. Oh, huwag kang lumabas sa Hindi po kasi challenge. sa amin po kasi, hindi. Hanap tayo ng palusot ngayon eh. Kaya nabuko ka na eh. Ikaw yung nagpapalusot rito eh. Gusto mo dahil mo, letra por letra ang tinatawag na mabasa ko. Tingnan natin sa original. Tingnan natin sa original. Eh bakit po kasi we are talking here about the almost 2,000 Ano years ba old lingwahe ni document. Cristo? Ay, paulit-ulit. Aramaic nga, Aramaic. Kung mabasa ko ang Tinatanong lang lingwahe kita. ang lingwahe ni Cristo, Hebro. Tinatanong nga kita, what is the difference between ecclesia and kahal? Kasi may diferensya po yan eh. Sagutin kita, aminin mo na surrender ka. Hindi po. Point of clarification nga, di ba? Clarification. Point of clarification kasi hindi tayo nagkakaintindihan sa mga terms eh. Ano bang pagkakaintindi mo? Tingnan mo na. Ano bang pagkakaintindi mo sa kaibahan ng kahal at saka ecclesia? Kaya sa amin magkaiba yan eh. Magkaiba yan. It is the same in terms of word assembly. Pero magkaiba yung ecclesia at saka yung kahal eh. Ano? Anong kaibahan eh? Anong kaibahan? So hindi mo alam. Hindi mo alam. Yun. Kung hindi mo alam. So, nagko-quote ka lang ng talata sa Biblia pagkatapos hindi mo alam ang historical background sa term na ginagamit niya sa ginamit ng word. Ayun! Sapul! Ito. Sabi mo kanina bro, ang lingwahe sabi mo kanina, palusot ka lang eh. Walang Ikaw ibang ngayon nagpapalusot. iglesia, sabi mo kanina. Kung may mabasa Ikaw ko ngayon yung isa, nagpapalusot. tumakbo ka sa No. definition. Okay. Ikaw ngayon nagpapalusot Ay, dito eh. bro, Ang dami-dami mo bro, bro. ang dami-dami mo ng mga argument alpak lahat eh. Ano raw? Kaya ka na bro na bago pinanganak si Kristo, may iglesia pala. Ganun. Kahal, hindi yun iglesia kahal. Yung sinabi mo kanina na lingwahe ni Kristo, Aramaic. Di ba sabi mo kanina? Saan sa Biblia yan? Nabasa? Hindi naman po yan biographical ko ng Biblia. Ang Biblia ay salita ng Panginoong Diyos. Mababasa po natin sa kasaysayan. Okay. Ano ba ito? Tanong ko lang, may mabasa ka ba? Mababasa sa Biblia. So, ibig sabihin kapag hindi mo basa ito, totoo. Bangag anong? Ano ba yan? Ano? Ano ba yan na? Ano ba yan? Sagot natin. Okay. Hindi pa naman lingkod sa pronunsyo kasi ipapabasa mo sa Biblia. Ano ba klase? Aramaic. Ano raw? Okay. Kung natin mabasa mo ng lingwahe ni Kristo, Hebreo, sumalas Biblia. Anong challenge natin? Hebreo ang lingwahe po niya. Aramaic ang lingwahe ni Kristo. Wala kang iba. Language po niya. Hebrew? Basahin ko sa Purely Biblia Hebrew? ng lingwahe ni Kristo, Hebreo. Oh, sige. Basahin niyo po yung language po niya, liturgical Hebrew. Oo, Sige po. Hebreo. Sabi niya, Hebreo lingwahe. Liturgical Hebrew. Kasi yung Aramaic kasi sister language po niya ng Hebrew eh. Hebreo, yung Hudyo yun, natural. Yung Hudyo, Hebreo yun. Aramaic sister language po niya ng Hebrew. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba alam? Na ang Aramaic sister language po niya ng Hebrew? Ha? Okay, sige. Kung may mabasa ko ng lingwahe ni... Kung mabasa ko sa Biblia, mismo... Wala. Oo. Naman. Sister language nga, di ba? Hudyo yun, sabi na niya eh. Kaming mga Hudyo. Sister language ng Hebrew, ang Aramaic. Makinig ka muna bro, makinig ka. Huwag mo tanungin at sasalin sa kayo. Sige po, Sabi sige mo po. kanina, Aramaic, wala kang puribas Biblia. Hindi po, noon na po kasi Diba, sabi mo magpapagawa sa kanina. Biblia. Ngayon, Kasi sayang po yung sinasabi ko po rito.
Ay, ano gusto nyo? Mag-ano lang tayo dito? Sige po, basahin po ninyo. Sige po, basahin po ninyo na Hebrew. Hebrew, purely Hebrew po yung language. Bro, payag ka na. Payag ni Cristo, Hudyo yun. Sige po, sige po. Sige po, hindi. Purely Hebrew. Sige po. Payag ka. Basahin nyo po. Purely Hebrew, ha? Pumayag ka ba? Papayag po ako pag purely Hebrew Ha? nakalagay. Sige. Pag purely Wala, Hebrew, signal. Hebrew lang, ha? Sige po, Bro. anong talata po yan? Sige po, basahin nyo po. Purely Hebrew, ha? Anong talata sa Biblia? Ibigay nyo po. Sige po, sir. Papayag po Wala ako basta signal, bro. purely Hebrew, ha? Purely Hebrew kasi meron po sa native language, eh. Meron po native language sa Panginoon, eh. Sige po. Hudyo talaga. Kasi No. Huwag niyo akong bigyan ng ano. Huwag niyo akong bigyan ng tinatawag na opinion ninyo. Basahin niyo na ngayon sa Biblia na purely Hebrew yung language ni Kristo. Anong talata? kung may mabasa, Sige po. Papayag po ako. Pag purely Hebrew, ha? Purely Hebrew, ha? Sige po. okay, Gawa 26, versikulo 14, Brad. Gawa 26, Gawa? 14, ganong tradisyon. Nang bubag, Gawa 26, Gawa ano? verse 14 to 15. Ito, basahin ko. Gawa Gawa ano? 26. O, gawa. 26. Buhat. Pagkatapos, Versikulo 26. 14 hanggang 15. 14 hanggang 15. Basahin ko, ha. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa, ay narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, bakit mo ako inuusin? ay, itong tawag ito. Bisaya. Ay, hindi po communication. Tika muna. Taka lang ang basta. Hindi po ganyan, eh. Booking ka na. Hindi po binanggit ng kasulatan na Hebrew ang ginamit ni Kristo. Nagturo po siya. Sabi sa mga, bro. Pero about the language of Christ, hindi ang communication po niya kay St. Paul. Kay St. Paul. Hindi po. Mali kayo. Mali. Si Pablo, Ay, itong taong ito, nalilin lang kayo, eh. Anong mali kayo? Huwag kayong manlilang. No. Wala kang Huwag kayong manlilang. Siyempre, communication po niya kay St. Paul, eh. Hebrew ginamit po niya. Nakakasata din po siya ng Latin. Ha? Purely Hebrew. Itong taong ito talagang may diferensya, eh. So kung may mabasa ko na si Kristo nagsalita ng Latin, na si Kristo ay talagang language mo ng Latin din? Okay. Composition po yung sinasabi ninyo, eh. Bro, Fallacy composition po yan. You cannot use the truth in particular as the truth in general. Deception po yan, Mr. Kiesel. Ay, itong mga taong ito, diferensya. May diferensya. Deceptive. Basahin mo na lang. Sabi ko, purely Hebrew, yung language ni Kristo sa panahon po niya. Pagkatapos, ang binasa mo, yung communication po niya kay St. Paul, mali po kayo. Magbigay kayo ng talata na sinasabi ng madalang kasulatan ng araw si Kristo, Hebrew ang ginamit niya. Diferensya. Basahin ko. Diferensya. Basahin ko. Katumbas na ito, eh. Katumbas na ito. Hindi nga pa sabi. Ano raw? Hindi. May babasa rin po ako kung nagsalita na si Kristo ng Latin, eh. Communication po niya kay Pontius Pilate. Kamu na. Nang dideceive kayo, eh. Nang dideceive kayo, eh. Nandilin lang kayo, Mr. Kiesel, eh. Huwag kayong manlilang. Communication po yun ng Panginoon doon kay San Pablo. Pero meron din pong communication ang Panginoon kay Pilato ang ginamit na lingwahe. Itong mga taong ito diferensyado. Hinahanap ko at ang inihintay ko sa inyo ngayon, tika muna, ang inihintay ko sa inyo ngayon, basahin ninyo sa Biblia na sinabi ng mga apostol, nagturo si Kristo gamit niya wikang Hebreo. Yan po yung hinihintay ko. Pero wala. Wala. Basahin ko ulit, ha? Basahin ko ulit. Okay, basahin ko ulit. Basahin niyo po. Basahin ko ulit. May reklamo ito. Katumbas ito hilingi mo, Brad. Katumbas ito. Ano raw? Natural, mag-Hebreo sa ni Saulo. Kasi si Saulo, Hebreo. Natural, lingwahe Hebreo ginamit na ni Saulo. Kasi si Saulo, Hebreo.
Hindi Hebreo po, din. not necessarily, not Natural. necessarily. Ginamit lang po niya yung wikang Hebreo kasi Sinabi pinapatuloy. ni Hindi po sa Hebreo. writer ng gawa. Tiga mo na. Nag-iimbento kayo eh. Tiga mo na, nag-iimbento kayo eh. Tiga mo na. Nag-iimbento kayo eh. Nag-iimbento kayo eh. Tiga mo na. Litra mabasa yan, Brad. Ang punto natin rito, Huwag kang maghapon yung ng sinasabi mo maghapon. kanina, Basahin ko na lang. natuturo si Kristo gamit niya Hebreo. Ay, nawala. Ang linil lang po itong taong ito. Katumbas. Natatawa ako sa mga taong ito. Ang communication po ng Panginoon sa Kristo doon sa Damascus, si San Pablo, ginamit po niya Hebreo. Pero hindi po sa lahat ng panahon, Hebreo po yung ginamit po niya kasi ang native language ng Israel, ang native language na ginagamit ng Panginoon sa Kristo doon sa Israel, Aramaico. Hindi po Hebreo kasi ang Hebrew liturgical language po yan nila eh. Ito, nag-aaral itong taong ito. Sige. Tatawa ko. Nakabasa lang na sa wikang Hebreo nyo na ginamit lahat? Ay, hindi po yan yung punto natin rito. Ipakita nyo po yung mukha po ninyo, sir. Ipakita po ninyo. I-remove ko po kayo pag hindi po nyo ipakita yung mukha po ninyo. Narinig mo ba ako? Ipakita nyo po yung mukha po ninyo, sir. Ang kawawa nga. No. Ipakita po ninyo yung mukha po ninyo. Ipakita po ninyo, sir. Mr. Kisel, ipakita po ninyo yung ano ninyo, yung mukha po ninyo, sir. So, hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Orulan Sandro Second TV, Apollo.Argumente page, and Kuya Apologist TV page. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayam na Religious Forum. And pwede po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and the super thanks. And yun, sa mga katulong gusto po tumulong sa programa po natin, pwede po niyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers. Yan po sa mga screenshot, tumatakbong information, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po. Maraming salamat po.